So, eto, mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po kay Harry Roque. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito, pag-usapan po natin mga sangkay itong matunog na pangalan pagdating po sa usapang politika. Walang iba mga sangkay kundi itong si Harry Roque. Dahil ngayon, meron po itong pasabog, no? May napansin ang maraming netizens patungkol po sa kalagayan ni Harry Roque. Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, guys. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, eto na nga, guys. Ito po yung balita ngayon, mga sangkay, na mga pinag-uusapan patungkol po kay Harry Roque. May napansin po kasi yung mga kababayan po natin kay Harry Roque. Pero bago yan mga sangkay, eto po muna. Ito po yung isang banta ni Harry Roque, mga sangkay, tungkol po kay PBBM. No? Sabi po dito mga sangkay ni Harry Roque, as soon as Marcos is gone, I'm back on day one. Grabe, no? Ganun po siya kalakas ang loob. And sana this time around, we make them pay for all their offenses. Pero kung mga sangkay, ito pagdating po sa usapang legal, halimbawa, ang tingin ko dyan, pag nawala na po si PBBM, kahit pa pumanalo si VP Sara, mahihirapan pa rin po mga sangkay, kumbaga, mabagsakin ang isang Marcos. Kasi, we know naman kung gaano po gagaling ang mga yan, mga sangkay. Dumepensa sa kanilang mga sarili. Kahit po nung time, dati, mga sangkay, di ba? Bata pa po itong si Ferdinand Marcos Jr. At nawala na po, so makabilang buhay na ang kanyang ama, na si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero, hindi po sila natinag. Umawi pa rin po sa ating bansa, mga sangkay, at dinepensahan ang sarili hanggang sa makabalik. How much more ngayon na nakabalik na po talaga sila. Yung impluensya po nila ngayon, mga sangkay, matindi. So, tingin ko dito, itong si Harry Roque, nagaano lamang po, mga sangkay. Nangangarap na, siguro, kahit isang araw, no? Makaganti po siya kay PBBM. Which is, alam nyo guys, wala naman po dapat siya ipaghiganti. Kasi nga po mga sangkay, yung Pogo, di ba nga po, nagkabisto-bisto naman po talaga, nasabit ang kanyang pangalan. May mga ebidensya, hindi po yun katang-isip. Mismo yung korte, di ba? Hinahagilap na po siya, mga sangkay, hindi po si BBM. Eto nga, may nag-comment dito, ama ka na, akla. Gusto mo ng hustisya, umpisan mo sa sarili mo. Hindi mo kailangan hintayin na matapos ang termino ni PBBM para bumalik. Maliban na lang kung may tinatakbuhan ka. News flash, Harry Roque just isn't about revenge. It's about the rule of law. And ikaw mismo, you abandoned both. You left the country while under fire for your actions. Tapos ngayon, ang tapang mo magsalita. Habang lahat ng inaakusahan mo ay nandito sa Pilipinas, ikaw nasaan? Alam nyo guys, ito lang naman, kasi sinasabi po niya na pinupolitika po siya. Alam nyo si Salvador Panelo, di ba? Basta si Salvador Panelo. Si Panelo, mga sangkay, isa po yun sa mga spokesperson ni PRRD. Matindi po yung bumanat kaysa dito. At mas accurate, mas pangmatalino, mga sangkay. Bumabanat sa Marcos administration. Pero bakit andito? Malaya po na nakakagalaw. Kasi wala nga po siyang involvement sa mga illegal na gawain noon. Hindi po ba, mga sangkay? Wala po siyang Kumbaga, hindi po siya, wala po siyang kumbaga spotlight
na nakita ng korte na itong si Panelo involved sa ganitong illegal na gawain? Wala po. Ito kasi mga sangkay meron. Di ba nga po nagkabisto-bisto mga sangkay? Yung mga papel, yung dokumento, mga sangkay, nandun yung pangalan niya. Dinay po niya yan. Pero mga sangkay, dapat i-deny niya yun doon sa tamang lugar, sa korte. Hindi po yung nagtatago siya, di ba? Andun siya ngayon, mga sangkay, sa ibang bansa. Palibasa duwag. O ngayon, ito pa. Ito may napansin yung marami sa ating mga kababayan. Ito, mga sangkay, napansin po nila ng ating mga kababayan itong tuhod ni Harry Roque. Ewan ko ano nangyayari dito, mga sangkay. Ano ang nangyayari sa tuhod ni Harry Roque? Sige nga, yung mga eksperto dyan, pagdating po sa medical, kasi may nag-caption, ito yung caption niya, mga sangkay. May tapal na ang dalawang tuhod, kasunod yan. Ayun na, mga sangkay. Mayayari na daw po o sasakabilang buhay na si Harry Roque. So ano kaya ang nangyayari? Ito ba ay resulta ng stress? O may sakit ba talaga si Harry Roque, mga sangkay? Kasi yung tuhod, mukhang nanghihina na asa na yung, tingnan po natin. May mga komento po ito, mga sangkay. Ayan. Sabi dito, mag-umpisa ka na, te. Last mo na yan. Ano ba ang nangyayari kay Harry Roque, mga sangkay, no? Sabi ng mga nagkomento, sana matuluyan. Baklang bungangera, sabi po dito ni Mayet Lanza. Sabi naman ng isa, si Rox. Sunod niyan, naka-wheelchair na. Sabi naman ng isa, si Felisa, na paano ka na, Roque? Di ka na makalakad, buti nga sa'yo. Sabi naman ng isa, I totally support Roque. Sabi naman ni Rosel, wheelchair and neck brace is waving. Sabi naman ni Nitoy, karma as simple as that. Ano ang nangyari kay Harry Roque, mga sangkay, no? Bakit nangyayari ito sa tuhod ngayon ni Harry Roque? Bring home, Harry Roque. Hoy, botak. Hindi mo makukuha sa dasal ang sitwasyon mo ngayon, Roque. Kahit palumakad ka ng paluhod, panay din ang labas sa bunganga mo ng mga masasamang pananalita, puro kasinungalingan, ginagamit mo pa ang Diyos. Malapit na magpahinga si bakla, sabi dito, mga sangkay. Ano ba nangyari, no? Ito, ginagawan po siya ng memes. Nagbebenta ng sampagita. Pero ano kaya nangyari sa tuhod niya? Ayan, Pinag-uusapan pa ito ng netizens. Wala tago kasi siya ng tago, mga sangkay. Di ba? Tago kasi siya ng tago. Alam niyo, kung hinarap na lamang po niya yung mga i-file sa kanyang mga kaso, di sana, hindi po siya ganyan, di ba? Kung wala talaga, sabi pa nga ni Panelo, hindi siya naniniwala na hindi involved itong si Roque. Sinasabi po talaga ni Panelo yun. Tahasan niyang sinasabi. Kasi kung wala daw siyang kasalanan, uuwi siya dito. Kasi, abogado Alam dapat niya yan. Diba? Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.